Ang sabi ni Alexander, siya daw muna dapat ang ating tulungan. Dahil pag hindi natin siya unang tinulungan, baka maunahan siya ng frat boy na si John. Kamusta pala kayo ni John? Nililigawan ka ng mayabang na yun? Hindi, Elaine. Ano ka ba? Hindi. Ba't parang kinikilig ka dyan? Eh kasi tignan mo to, Venus. Ilang beses na ako nakatanggap ng ganito. Feeling ko galing kay John. Parang wala naman sa vocabulary ni John yung mga ganyan-ganyan. Grabe naman sa vocabulary, Elaine. Siguro nga limitado ang vocabulary ni John. Pero, wag naman kayong judgmental. Gusto lang ng tao magdikit-dikit ng kung ano-ano. Dikit-dikit na kung ano. Grabe to. Pero kung hindi man galing sa kanya mga to, gusto ko makilala kung sino nagpapadala nito sa akin. Kasi, nakakahaba ng hair, sis! Tingin? Parang humaba nga ng 1 inch yung buhok ko simula nung nakatanggap ako ng ganito. Tignan niyo yung haba, oh! Parang hindi naman eh. Maba! Nakakulot lang. Alam mo, Alexander, pasensya ka na. Pero wala ka bigat-bigat yung problema mo. Kung meron man uunahin na isolve, yung sa akin dapat yun. Guys, dignidad ko ang nakasalalay dito. Please, guys. Parang wala na manunukso sa aking bading. Please. Ikaw, Elaine, huwag mong sabihin hindi yung mahabang hair mo pag nararamdaman mong may nagkakagusto sa'yo. Siguro kung meron. Kaya lang, feeling ko na-intimidate yung mga lalaki sa akin eh. Lalo na kapag nalalaman niya lang, president ako ng student council. Diba? Mahirap ba yun? Pwede mo naman hindi pa alam sa kanila eh. Pwede ba yun, Venus? Eh, sikat na sikat tong Madam President natin. It's an honor to be your sister, Madam President. O siya, magtapon ka na ng basura doon mamaya. Oo nga. Albert? Talaga ba? Ikaw dapat unahin para hindi ka bansagang bading? Guys, si Amanda, may boyfriend na. Eh, malamang sa malamang, kapag wala akong ginawa, sila yung magkakatuluyan hanggang dulo. Pero alam mo, 68% based sa statistics ha, 68% ng mga babae, yung first boyfriend nila, yun yung dinidream na maging last. Pero guess what? 89% lang ang nagkakatuluyan. Kaya pwede ba, Charles? Huwag ka na mag-worry dyan. How about this, Freddy? Mukhang mas okay yung food nila dito. Oo nga. That's it. Diyan magaganap ang first fine dining date natin as boyfriend-girlfriend. What's up, babe? Wala lang. Sana ganito tayo palagi. What are you talking about, Mans? Of course, ganito tayo palagi. I want us to be together until the end. That's the plan. Tama si Albert. Hindi ka dapat masyado nagwo-worry sa boyfriend-boyfriend na yan. Thank you, Isaac. Kaya dapat, ang problema ko, ang unahin nating i-brainstorm. Dahil pag umalis si Apple at nag-ibang bansa, paano na ako? Game over na. Isa pa yung walang kakwenta-kwentang problema mo, Isaac eh. Tandaan nyo, buwibilis sa internet dito sa Pilipinas. At bigyan nyo na 6 na buwan yan, naku, gaganda pa yan. At kapag umalis si Apple pumunta sa Canada, edi, pwede naman kayo mag-long distance relationship, diba? Diba? O bakit nandito ka pa, te? Wala, nag-OT ako, te. Sakto, malilate daw si Steve. Hiyang-hiya naman ako sa sipag mo. Super OT ka, te. Kailangan eh. Para sa ekonomiya.
Alexander. Siya, sige. Bilis mo na ako. Sige, te. Alam niyo bang ayon sa statistics, walang tumatagal na long-distance relationship? Alam niyo, i-brainstorm kasi muna natin yung sa akin. Pagkatapos nun, pwede naman yung sa inyo na eh. Ah, hindi. Si Alexander pala muna. Tapos yung sa inyo na. Okay? Pasalamat kayo, di kayo ninulokong bading sa school. Alam niyo ba ang pakiramdam noon? Ako kasi dapat yung una, di ba? Di ba sinabi ko ako mauuna? Bakit ikaw? Parang ikaw na naman. Eh, bakit hindi ako? Eh, paano kasi Amanda? Magtitigil na kayo!